Hello guys! For today's video, ipapakita ko sa inyo ang mga halaman na nabili ko online. Ito yung rose na nasa loob. So, may konti siyang butas dito sa box na to. Yung pinagkuhanan ko nito na seller is may option ka kung anong courier ang gusto mo. Ito nga pala yung FB page niya. Tapos, ang bilis niyang na-ship via JRS. And then also, you need to pay muna yung cactus kasi wala silang COD. So, after mong bayaran yon and then after ma-process nila, saka mo naman babayaran yung shipping fee nila. Ito yung una kong binili is yung snake plant kasi gustong-gusto ng mami ko to. Ito naman yung freebie niya. So, thank you very much, Reina's Garden. Also, yung Lucky Jade plant na swerte daw. So, bumili na din ako. Siyempre, yung pusa namin na-curious pa rin sa mga binibili ko. Ito yung isang klase, variegated naman siya na honey eye na snake plant. Marami palang klase. Yung sa akin, dalawang klase lang. So, ito naman yung Juicy Terraza na rose. Orange siya na rose and marami siyang rose bud. So, hopefully, mapatubo ko kasi hindi ako katulad ng mami ko at tatay ko na may green thumb. And also, madali na lang i-google ngayon yung mga kung paano diligan yung mga halaman online. So, yun ang mga ginagawa ko ngayon kapag hindi ko alam kung paano siya diligan. I-google ko lang tapos makikita doon kung ano mga steps. And talagang ang rule of the thumb talaga sa mga ganitong klaseng halaman. Pag rose kasi, merong schedule ng pagdidilig at kung ilang cups ang need niya. Kailangan din niya ng sunlight, ganon, para mag-bloom na maayos. So, ito na lahat yung mga nauna kong order. Or second order ko to, pero nauna siya dumating. So, 5 klase lang sila. Mga halaman. And hopefully matuwa yung mami ko kasi siya talaga may gusto ng mga ganitong halaman. And then the following day, dumating na rin yung nauna ko dapat na order. Ito naman yung cactus. Kasi nung nasa Baguio kami, mahilig talaga si mami sa mga cactus. At nung nagpunta kami sa SM Baguio, meron kaming nakita doon ng mga moon cactus. Tapos gustong gusto ko sana, kaya lang wala naman akong pera that time. So, nagsawa na lang yung mata ko sa katitingin. Iba't ibang color siya makikita. So, i-unpack muna natin yung ito. So, makikita nyo, nakabaalot na maayos sa papel yung mga in-order ko. Nakapahiga nga lang siya. Ito yung opuntia or prickly pears. Ito, matagal to bago didiligan ulit. So, ang nakakamatay pala sa mga cactus is yung pag nasobran sila sa diligan. Ito naman, pin cushion cactus. Yun. Basta ang sabi, kapag tuyo ng lupa, saka mo lang siya didiligan. Yun. So, syempre, kailangan mo siyang sundutin yung lupa. Doon mo malalaman kung dry na dry siya o hindi pa niya kailangan ng tubig. So, ito po yung mga galing sa Benguet. So, galing din ni seller magpack kasi hindi biro kasi syempre living things nito mga plants na to. Ito naman yung old lady cactus. Ito yung may bulaklak sa ibabaw. So, pag maayos kang mag-alaga niyan, talaga magbo-bloom yung mga bulaklak niya sa ibabaw. So, hopefully magawa ko yun. Kasi first time ko mag-aalaga ng mga ganito, mga living things, mga plants. And hopefully sa tulong ng mami ko is mapatubo namin. Kasi siya talaga yung may hobby nito, kaya binilan ko siya. Ito yung moon cactus. Ganon din siya, 2 to 4 weeks siya bago diligan. Yan. Ito naman kulay pink yan. Yung pangalawa is kulay red. Yan, 'di ba? Ang cute. So, lahat ito naka-plastic pots pa. Ay, yung pa lang. So, isasalin ko pa lang sila dun sa pinaka talagang pots na kailangan meron drainage holes o yung butas sa ilalim para pala hindi yung ugat. Ito nga pala yung FB page kung saan ako namili ng mga cactus kung sa mga gustong mamili. Anyway guys, thank you so much for watching. Yun lang muna and I'll see you in my next video. Bye bye!